Sa nakaraan ay tinangka ni Elder Han Xian ang ating pero napigilan niya ito. Sinabi ni Yeon kay Han Xian na isa itong elder pero may masama itong pag-uugali at ngayon ay sinisiraan siya nito matapos nitong pagtangkaan ang kanyang buhay ng madaming bises. Dagdag pa ng ating bida na ang dapat mawala sa Kaiyuan sect ay ang pusit na Han Xian. Galit na sumugod ang Elder Han Xian habang sinasabi kay Yeon na wag na nitong sisihin ang iba kung gusto na nitong mamatay, isuko na lang nito ang sarili. Sinalubong ni Yeon ang atake ng Elder Han at sinabi na napaka-ingay nito. Natigilan ng mayabang na Elder ay maya-maya ay napaluhod sabay pumulanset ang dugo sa dibdib. Hindi siya makapaniwala na ganun lang kabilas siyang matatalo. Sinabi ni Yeon sa Elder Han Xian na ang taong gaya nito ay karapat-dapat mamatay. Sinigawan ng ika-9 na Elder si Yeon dahil napakatapang nito at malubha pa nitong sinugitan ang ika-6 na Elder. Nang tumitindi na ang komosyon ay biglang may dumating na may kasamang malakas na puwersa ng enerhiya. Nagkaroon ng makapal na usok matapos ng pagsabog. Pinagpawisan ng mga elders matapos mawala ang usok at napansin nila na dumating ang sovereign sa kanilang harapan at nagtatanong na kung ano ang nangyayari sa lugar na iyon. At bakit may kaguluhang nangyayari? Nagsumbong ang Elder Han Xian sa sovereign na si Yeon ang may kasalanan ng lahat ng iyon. Hindi lang nito sinira ang competition bagkus nagsalita pa ito ng mga walang kwentang bagay at sinaktan pa siya. Nagtanong ang sovereign sa ating bida na kung ito si Yeon ang Sum-Iris sa pagoda. Sumangayon naman si Yeon. Kinabahan ang Grand Elder dahil mismong natanong ang sovereign kay Yeon. Kapag nakatanggap ito ng atake mula sa Martial King Realm ay siguradong mamamatay ito. Pero imbis na si Yeon ang atakihin ng sovereign ay si Elder Han Xian ang inatake nito. Kaya tumilapon ang Elder Han Xian palayo habang nagtatanong sa sovereign na kung bakit siya ang inatake nito. Sagot ng sovereign na nakita niya ang lahat ng nangyari. Dagdag pa nito na isang elder si Han Xian pero kinakalaban nito ang isang elite na disciple at nagawa pa nitong baliktarin ang katotohanan. Kaya nararapat lamang dito ang mamatay. Inutos ng sovereign sa mga disciples na alisin na sa kanyang harapan ang pusit na si Han Xian at wasakin ang cultivation nito. Tapos huwag nang hahayaan na makabalik pa sa Kaiyuan sect. Sumisigaw ang Elder Han Xian sa sovereign na hayaan siya nitong magpaliwanag. Matapos noon ay binati ng mga elders ang sovereign at humingi ng tawad dahil personal pa itong nagpunta sa lugar na iyon. Nagsalita ang Grand Elder at sinabi na si Yeon ang nanguna sa competition at gusto niya itong maging kanyang disciple. Mungkahi ng sovereign sa ating bida na maganda ang talento nito, sabay utos na sundan siya ng ating bida sa main summit. Umapila ang ika-7 Elder dahil gusto niya ay mapasa kanya si Yeon bilang kanyang disciple. Salaysay ng ika-2 Elder na ang Kaiyuan sect ay pinapayagan lamang ang direct disciple na makapunta sa main summit. Ang direct disciple ng isang elder ay kinakailangan na magsanay ng 1 taon para payagan na makapasok sa main summit. Maaaring magkaroon ng problema kapag nagbigay ng pagtatanji. Sinabi ng sovereign na huwag mag-alala ang mga elders dahil si Yeon ay may talento at kakayahan. Si Yeon ang pinakamalakas na disciple ng Kaiyuan na kanyang nakilala kaya nararapat lamang dito ang pagtatanji. Aapila pa sana ang ika-7 elder pero pinigilan na siya ng sovereign at sinabi na wala nang dapat pang sabihin pa dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Mungkahi ng Grand Elder na paano iyon nagawa ng sovereign, dahil si Yeon ang gusto niyang maging disciple. Sinabi ng sovereign na sa kanilang Kaiyuan sect ay walang first come first serve. Ang mahalaga sa kanila ay seniority, at siya ang sovereign kaya ang pagiging senior niya ang masusunod. Sumangayon na lang ang Grand Elder dahil wala siyang magagawa. Samantalang pinagtatawanan siya ng ika-7 Elder sa likod dahil hindi nito nakuha si Yeon. Alok ng sovereign sa ating bida na kung payag itong maging kanyang disciple at mag-cultivate kasama niya. Hindi na agad pinalampas ni Yeon ang pagkakataong iyon, kaya lumuhad na siya kaagad at tinanggap ang alok ng sovereign sabay nagpasalamat. Manghang-mangha na naman si Fang Yaling sa kanyang crush na si Yeon dahil kinuha itong direct disciple ng sovereign mismo. Maya-maya ay biglang nagulat si Fang Yaling dahil may isang elder ang nag-alok sa kanya na maging isang disciple. Ang nag-alok ay ang ika-2 elder, dahil nakita niya na si Fang Yaling ay may mabuting puso at matyaga. Lumuhad kaagad si Fang Yaling sa kanyang master at nagpasalamat sa pagpapahalaga nito sa kanya.
Sa isang banda sa side room ng Kaiyuan sect ay makikitang nakaupo ang Sovereign sa kanyang upuan. Mungkahin ito sa ating bida na dahil tapos na ang seremonya ay si Yeyun ay kanya ng direct disciple. Ipinakilala ng Sovereign kay Yeyun ang kanyang mga senior na sina Du Ziming-chin at si Merong Yingying na ikalawang disciple. Nalaman ni Yeyun na ang dalawa niyang senior ay nasa peak na ng 8th stage of Transcendent Realm. Magalang na binati ni Yeyun ang kanyang dalawang senior brother at senior sister. Sinabi ng Ziming-chin na napakagalang ni Yeyun. Mungkahi pa nito na pag may gustong itanong si Yeyun ay sabihin lang nito sa kanya. At may sabi lang ito kung may kailangan at kanya itong tutulungan. Sa isang banda ay tahimik lang na nakatingin si Merong Yingying sa ating bida na may pangmamaliit. Sinabi ng Sovereign sa tatlo na tipirin na muna ang mga salita sabay naglabas ng maraming mga treasures na ibibigay sa ating bida. Ayon sa Sovereign na regalo niya sa ating bida ang lahat ng iyon. Ang boting iyon ay naglalaman ng Cloud Spirit Peel, Advancement Peel at Breakthrough Pills. Ang isa pa ay ang 4th rank Defense Armor, Inferno Soft Armor. Makakatulong ito para mapahina ang ataking tatamuhin mula sa kalaban. At mababaliwala lamang ang atake ng isang martial artist na nasa Martial King Realm Powerhouse. At ang manual na iyon ay ang Storm Thunder Finger, ang bihirang martial skill of Heavenly Rank. Sa isang banda ang storage ring na iyon ay may kakayahang mag-imbak ng thousands of magic treasures. Ang halaga nito ay mas mataas pa sa isang storage bag. Nagpasalamat naman si Yeyun sa mga reg-along na tanggap niya sa kanyang master. Sinabi ni Ziming-chin na masyadong mabait ang kanilang master ngayon. Nagmakaawa pa sila sa kanilang master para ibigay sa kanila ang soft armor at storage ng madaming bises pero hindi sa kanila binigay. Hindi pero nagsalita si Merong Yingying habang nakatitig lang sa storage ring. Pinaalis na ng Sovereign ang tatlo at inutos na mag-cultivate na ang mga ito dahil cultivation ang pinakamahalaga para lumakas. Magalang na nagpaalam ang tatlo sa kanilang master. Habang naalis ang tatlo ay nakatitig ang Sovereign sa ating bida habang naiisip na ano ang ibibigay na surpresa ng ating bida sa kanilang Kaiyuan sect. Makalipas ang ilang araw ay makikitang nagko-cultivate si Yeyun sa ibaba ng talon. Maya-maya ay lumabas ang notification at sinabi ng system na nakarating na siya sa 7th stage of Transcendent Realm. Sinabi ni Yeyun na umangat ang kanyang cultivation matapos niyang inumin ang pil na bigay sa kanya ng kanyang master. Sa isip-isip niya na kailangan pa niyang makakuha ng maraming experience points para lumakas. Kailangan niya ng isang mission para makakuha ng maraming rewards. Maya-maya ay umilo ang kanyang communication talisman at sinabi ng kanyang mga senior na pinapatawag sila ng kanilang master at magkita-kita matapos ng isang oras para sa isang task. Makalipas ang ilang oras ay nagtonggo ang tatlo sa Lingtuo Mountain para sa isang mission. Sinabi ni Merong Yingying na ayon sa kanilang master, ang relic ay nasa valley. Ang relic ay naiwan ng isang Martial King Realm Powerhouse. Kaya inutusan silang galugadin ang lugar na iyon. Pagyayabang ni Merong Yingying na marahil ang valley ay napakadelikado at naglalaman ng madaming demonic beast ay sapat lang sa kanilang dalawa ni Ziming-chin ang mission na iyon. Pinasama lang si Yeyun ng kanilang master para lang kanilang protektahan. Sinabi ni Ziming-chin kay Yeyun na wag nang pansinin ang mga pinagsasabi ni Merong Yingying dahil mabait naman ito. Sagot ni Yeyun na wag nang itago sa kanya iyon ng kanyang senior sister, dahil kaya ganun si Merong Yingying ay natatakot ito sa kanyang kapangyarihan. Isa pa ang mga matatalino ay palaging kinaiinggitan. Dagdag pa ni Yeyun na hindi siya magsasanhi ng gulo basta wag siyang uunahan ni Merong Yingying. Sinabi ni Ziming-chin na ang isa ay walang pakialam at ang isa ay matigas ang ulo. Ang isa ay mayabang at ang isa ay arrogant, kaya ang team na iyon ay magwawatak-watek nang wala siya. Matapos ng mahabang paglalakbay ay nakarating na sila sa Lingtuo Mountain Forbidden Land. Napansin nila na may makapal na silang aura sa lugar kaya nakakasigurado sila na nakarating na sila sa tamang lugar. Pagyayabang ni Merong Yingying na umatras ng kaunti si Yeyun dahil natatakot siya na masaktan ito matapos niyang mawasak ang makapal na barrier. Mungkahi ni Ziming-chin na ang makapal na selyo ay kinakailangan ng tatlong martial artist na nasa rank ng 8th stage of Transcendent Realm para mawasak ang makapal na selyo.
Dagdag pa nito na silang dalawa ni Merong Yingying ay nasa peak ng 8th stage of Transcendent Realm kaya magagawa nilang mapawalang bisa ang makapal na silyo. Sabay utos kay Yeon na umatras ng kaunti. Hindi pumayag si Yeon na minamaliit lamang siya ng dalawang senior kaya gumamit na siya ng kanyang kapangyarihan sabay inatake ang makapal na selyo. Dahil sa lakas ng atake ni Yeon ay nagbitik agad ang makapal na selyo at tuluyang nawasak. Namangha na lang ang dalawa at di nakapagsalita sa kanilang pangmamaliit sa ating bida. Napaisip na lang sila na napakalakas noon. Pang-osar ni Yeon na napakadaling wasakin ng selyong iyon, sabay sabi kay Merong Yingying na kung hindi ba ito nasaktan sa pagkakamali nito. Nagngit-ngit na lang sa galit si Merong Yingying dahil nasapawan siya ng ating bida. Pagpasok nila sa bundok ay nakarating sila sa lugar na may makapal na itim na usok. Sa gitna nito ay may tulay na nagdudugtong patungo sa kabilang bundok. Natuwa si Ziming Chin dahil nakita na nila ang relic at hindi siya makapaniwala na makikita nila iyon sa loob matapos mawasak ang makapal na selyo. Inaya na ni Yeon ang kanyang mga senior na umabanti na at sa bandang likuran ay napapaisip si Merong Yingying na ang arroganting si Yeon ay malakas. At nangangarap na sana magkaroon siya ng oportunidad na ponladen ang kanyang lakas. Maya-maya ay may napansin si Ziming Chin sa kalayuan, nakita niya ang kalansay na nakasot ng baluti, at natukoy niya na iyon ang martial artist na nasa peak ng Martial King realm na kanilang hinahanap na nagmamayari ng relic. Saad ni Ziming Chin na ang kayunin ng kanilang misyon ay makuha ang kahon sa likod ng bangkay, na mukhang madali lang nilang magagawa matapos nilang tawirin ang drawbridge upang makapunta sa kinaroroonan ng bangkay. Agad namang itinanggi ni Yingying ang pagiging madali ng misyon, saka inutos na pagmasdang mabuti ni Ziming Chin ang kanilang dadaanan. Pinaliligiran ng matataas na poste ang tulay at nasa tuktok ng bawat haligi ang animoy estatwa ng mga demonic beast. Paliwanag ni Yingying na hindi basta estatwa lang ang mga ito, kundi mga puppet dahil binabalot ito ng malakas na aura. Saad pa ni Yingying na kung hindi siya nagkakamali, ang nakaupong bangkay malapit sa kahon ay isang puppeteer. Hindi na bago kay Yeon ang salitang ito dahil minsan niya na itong nabasa sa matandang aklat, at ayon dito isa itong pambihirang propesyon hindi lang sa Qingyang country, kundi sa buong Tianluo Empire. Ang isang puppeteer ay may abilidad na magkontrol at lumikha ng isang puppet, kahit na mas mataas pa ang cultivation nito kesa sa kanya. Kahit na nasa Transcendent Realm pa lang ang cultivation ng isang puppeteer, magagawa niyang kontrolin ang kahit ilang Martial King puppet, o kahit na isa pa itong Martial Sovereign Realm. Ayon kay Yingying hindi kailanman naging simple ang kanilang misyon, kaya't dapat silang mag-ingat ng matindi. Magsimula silang maglakad nagsimula ding gumalaw ang mga estatwa, kasabay ng pagkabuhay ng mga ito ang maingat nilang paglalakad. Agad lumipad sa ere ang dalawang senior disciple upang atakihin ang nabuhay na mga puppet, habang naiwan si Yeon sa baba na pinapanood ang galaw ng dalawa. Matapos ang ilang pagwasiwas ng espada dalawang puppet din ang napabagsak ni Yingying at Ziming. Ngunit hindi pa doon natatapos dahil mas maraming puppet pa ang nabuhay, at sabay-sabay na sumugod sa kanilang kinaroroonan kasabay ng malakas na Eitengal. Napasigaw naman si Yingying dahil sa pag-aalala kay Ziming nang sugurin ito ng nagwawalang puppet, mabilis namang sinagip ng ating bida ang dalaga mula sa tiyak na kamatayan gamit ang pambihira niyang bilis. Natulala na lang si Ziming habang dama ang matigas na braso ng ating bida, sa basa niyang likod dahil sa magkahalong pawis at kaba. Gamit ang 20-fold attack speed nilampasan niya ang lahat ng poste, kakabit ang mga puppet habang inaatake ang mga ito sa bawat niyang galaw. Halos masabsob naman si Ziming nang ibaba siya ng ating bida, matapos ang ginawa nitong pagtalo sa mga puppet ng napakabilis na parang kidlat. Dahil sa kapangyarihang ipinamalas ni Yeon tuluyang nagtumbahan ang mga poste, kasabay ng pagbagsak at pagkawasak ng mga puppet. Nag-aalalang tanong naman ni Yingying kung natakot ba sa nangyari si Ziming, sagot naman ng dalaga na ayos lang siya at walang anumang pinsala. Nakangiting tinapik-tapik pa niya ang balikat ng ating bida sa kasinabing nakamamangha ang ipinamalas nito. Sagot naman ni Yeon na napakabilis magbago ng emosyon ng dalaga, dahil kanina lang ay halata ang kaba at takor sa mukha nito. Iniisip naman ni Yingying ang katangian ng ating bida, matapos nitong mapredict ang posibleng pag-atake mula sa iba't ibang direksyon,
sa kasinamantala ang kahinaan ng mga puppet sa bilis na talagang nakamamangha. Ayon pa kay Yingying sa kabila ng magulo at sabay-sabay na pag-atake ng mga puppet, nagawang mapuruhan ni Yeyen ang lahat ng mga ito ng napakabilis at walang mintis, na hindi paggalaw ng isnag-ordinaryong nilalang. Mungkahi ni Yeyen na simulan na nilang muling maglakad, upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Pahayag naman ni Ziming na talagang pinahirapan sila ng drawbridge, kaya't marahil maraming mahahalagang treasure ang maaari nilang makuha doon, saka sinimulang buksan ang pakay nilang kahon. Ngunit laking gulat ni Ziming Chi nang walang anumang nakita sa loob nito, na hindi nila inaasahan matapos nilang ibuwis ang kanilang buhay sa misyon. Sandali silang natahimik nang unti-unting lumabas mula sa kahon ang maitim na usok, na naglalaman ng malakas na enerhiya. Nanlaki naman ang mata ng dalawang senior disciple, nang makita ang pag-angat ng kahon mula sa sahig habang unti-unti ding nagbabago ang anyo. Naging isang dambuhalang puppet ang kahon at halatang handa itong pumatay, nang sino mang gamambala sa kanya sa matagal na paghihimlay. Malakas na sigaw naman ni Yeyen na mag-ingat ang dalawa, at agad na umalis sa kinaroroonan ng mabilis. Hindi na nagawa pang makapagsalita ni Yingying nang atakihin siya ng puppet at malakas na patamaan ng enerhiya mula sa espada. May pag-aalalang napasigaw na lang si Ziming nang tumilapon ang binatang si Yingying, matapos tamaan ng malakas na atake ng puppet. Agad namang sinalo ni Yeyen si Yingying habang nagngangalit ang ngipin na nakatingin sa puppet. Hindi naman maitanggi ni Yeyen ang nag-umapa na kapangyarihan ng puppet, kaya't napapamura na lang siya sa isip kasabay ng maramdaman ang sugat sa kanyang pisngi. Walang pag-aalinlangang pinakawala ni Yeyen ang Light Devourer upang dumpensa, na lumikha ng napakalakas na pagsabog at sum-ire sa enerhiyang pilit na kumakawala. Agad na itanong ni Ziming Chin kung ayos lang ba si Yeyen at Yingying, sagot naman ng ating bida na ayos lang siya ngunit saad ding hindi dapat maliitin ang kaharap na puppet, habang si Yingying ay wala pa ring malay na nakasalampak sa sahig at hawak ni Yeyen. Agad ibinigay ni Yeyen ang posisyon ng pagbabante kay Yingying, upang harapin ang Anyay puppet na marahil nasa 8th stage ng Martial King Realm. Hawak ng puppet ang isang matibay na espada, ngunit kapansin-pasan ang patuloy na pagbabago ng anyo nito patungo sa mas malakas. Ang kasalukuyang realm ng puppet ay mas malakas kumpara sa ating bida, kaya't batid niyang sakaling nahuli pa ng kaunti ay paniguradong siya ang madidihado sa laban. Iwinasiwas ni Yeyen ang kanyang espada at pinakawalan ang fourth form ng Nine Sword Nirvana, ngunit baliwala lang itong iniwasan ng puppet matapos yumuko. Kaya't napagdesisyonan niyang gamiin ang isang pambihirang atake na Space Breaking, napanganga naman si Ziming kasabay ang pagtatanong kung nagawa bang ma-master ni Yeyen ang isang spiral abilities. Isang malakas na enerhiya ang bumalot sa buong paligid, na layuning pigilan ang pagkilos ng puppet at papahigop na ibalik ito sa kanyang pwesto. Ramdam naman ni Ziming ang matinding lakas ng ipinamalas na sword skill ni Yeyen, na kahit ang isang Martial King Realm puppet ay hindi magawang baliwalain. Itinuro naman ni Ziming ang nagliliwanag na crystal sa batok ng puppet, ayon sa kanya ito ang energy core nito na pinanggalingan ng kapangyarihan nito. Saad pa ni Ziming na kung hindi nila ito mapipinsala, patuloy na makaka-recover ang puppet at muling lalakas. Mabilis namang sumugod si Yeyen kasabay ang saad na hindi ito magiging mahirap sa kanya, dahil sa spiritual energy ang ginagamit ng puppet habang iniipon sa kamay ang malakas na enerhiya. Sinakal niya sa leeg ang puppet upang simulan ang pag-devour dito, na pinakamadaling paraan upang matalo ang kanyang kalaban. Ngunit nang simulan niya itong gawin agad na nagliwanag ang crystal, kasabay ng malakas na backlash kaya't napangiwit na lang si Yeyen habang tinitiis ang pagpigil dito. Pasigaw namang saad ni Ziming na tigilan ni Yeyen ang pagiging mapangahas, dahil aniyay og ipinagwatuloy ito ng ating bida maaaring mapinsala ng gusto ang kanyang mga kamay. Lumulutang na sa ere si Yeyen habang nag-umapaw ang kapangyarihan sa paligid, ngunit walang balak na sumuko si Yeyen kundi mas lalong pinalakas ang devouring na ginagawa niya. Wala namang kawala si Yingying at Ziming sa lakas ng kapangyarihang ipinamalas ni Yeyen, ngunit wala silang magawa kundi panoodin kung paano lemunin ng ating bida ang kapangyarihan ng puppet. Agad namang ipinagbigay alam ng notification na umangat na ang kanyang cultivation, sa ikasyam na stage ng Transcendent Realm. Sa kasalukuyan hindi naman mate atago ang mas nag-umapa na kakayahan ni Yeyen, sa dami ng naipon niyang kakayahan, teknik, martial arts at maging weapon na maaaring magamit.
Binalot ng nakasisilaw na liwanag ang buong lugar sa lakas ng devouring power na pinaganya ni Yeon. At habang sakal pa din ang puppet sumisigaw na tanong ni Zimin kung saan na napunta ang ating bida, gayong hindi na sila magkakitaan pa dahil sa liwanag.